ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita, Martes, March 17, 2026. Headlines. Taas pasahe sa public transport, epektibo simula March 19. Pamamahagi ng ayuda para sa PUV drivers sa mga lalawigan target pagkatapos ng Holy Week. Preliminary hearing na impeachment proceedings laban kay VP Sara sisimulan na raw ho bukas. Publiko dapat makinabang sa pagbawas at pagsuspende ng excise tax sa langis ayon sa isang senador. Secretary Pangandaman, personal na tinanggap ang flood control kickbacks mula daw sa dating Marine ayon kay Attorney Baligot. Mga dating magpakilalang Marines pinabulaan na ng payag na hindi sila pumayag mausisa ng NBI. Pilipinas! Wala raw pong kapabilidad na mag-escort ng langis sa Strait of Hormuz ayon sa Defense Department. At mahigit naman sa 83,000 pisong halaga ng gasolina na iligal na ibinebenta nasa bansa Northern Samar. Rapido, hataw, balita. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, kasado na ang taas pasahe para sa mga pampublikong sakyan. Ito po ay sa darating na Huwebes, March 19. Ito po anunsyo ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB sa gitna ho ng sunod-sunod na matataas mega oil price hike dahil po sa bakbakan sa Middle East. Para po sa mga traditional jeepney, mula sa dating 13 pesos na base fare, ito raw po ay tataas na sa 14 pesos. Sa mga modern jeepney naman, mula sa dating 15 pesos na minimum fare,
Ito po ay gagawin na pong 17 pesos. Para naman sa ordinary city bus, itataas daw po ng 15 pesos ang base fare mula sa dating 13 pesos. Habang sa air-conditioned bus naman ay itataas sa 18 pesos ang minimum mula sa dating 15. Para naman sa mga airport taxi, itataas daw ho ng 40 pesos sa kanilang base fare, habang ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS ay may pagtaas po ng kanilang base fare at ito po ay 20 pesos. Sa panig naman ng mga point-to-point bus o P2P bus, magkakaroon daw po ng 15% na increase sa base o base naman sa mga pamasahing umiiral sa bawat ruta. Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance sa Metro Manila sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA bilang tulong sa mga transport worker na pinaka-apektado ng oil crisis sa Middle East. Ito yung pamaibsan ng epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa lungsod ng Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda. Pagpasalamat ng mga driver sa Pangulo sa tulong na umano'y malaking bagay upang maitawid kahit paano ang araw-araw nilang pamumuhay. Sa San Juan naman, nanguna sa pamamahagi ng payout sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at BOPR Secretary Giovanni Lopez kasama ang alkalde ng syudad na si Mayor Francis Zamora. Samantala, ilang mga driver ang magrereklamo naman sa Quezon City, kaya hindi sa Maynila dahil wala ang kanilang pangalan sa opisyal na talaan. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinutugunan ng pamahalaan ang problema sa mataas na presyo ng petrolyo sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po kay Pangulong BBM, nakabantay ang gobyerno sa mga nangyayari para matiyak na patuloy daw ho makapaghanap buhay at makapapasok sa trabaho ang mga kababayan natin. Kasabay po nito tiniyak din ng Pangulo na nakaalalay daw po ang gobyerno sa publiko. At umarangkada na nga ngayong araw ang panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, tumaas ng 20 pesos at 40 sentimos hanggang halos 24 pesos. Ha? Kada litro. Nakakalula. Oo nga, ng diesel. 12 hanggang 12 o halos 13 pesos na hanggang 16.60 sa kada litro ng gasolina at halos 7 piso hanggang halos 9 piso sa bawat litro ng kerosene. Kaya naman sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ipatutupad ang staggered o utay-utay na pagtaas sa presyo bawat araw. Bunso nito posibleng umabot sa 115. Ha? Pero meron na ako nakita more than 100 per liter eh. Talaga. Oo, ng presyo ng diesel. Alam mo, Ayan. diskarte rito, kailangan tumingin kayo ng mga gasolina na medyo mababa medyo pa. mababa. Yung less than 100. Ayan. Pero nakadepende pa rin anya ito sa bawat gasoline station dahil magkakaiba ang presyo. Yun nga yung binabanggit mo. Oo. Maipantupad ng mga ito nitong nakalipas na linggo. Doon naman sa ibang oil company, alam nyo naman na grabe na ang pagtaas. Makisama naman kayo. Kahit pa paano, medyo ibaba nyo naman ng konti. Makonsensya naman kayo. Ano ba naman kayo? Moderate the greed, sabi nga. Maging Oo. sensitive, napaka-insensitive naman po ninyo. Ano ha? Kaya nga Oo. nakapagtataka yung ibang small player No. Kayang magbaba Yes. kahit pa paano Sa What more tagal. kayo mga big three kayo. So, Di ba? Sa tagal-tagal na panahon na kayo kumikita ng malaki. Limpak. I think it's about time na kayo naman ay magbigay ng kaukulang awa o kaya Kahit konting sakripisyo. konting sakripisyo man lang sa ating mga kababayan. Alam po niyo pag ginawa ho niyo yan, mas marami pang blessings ang Ayan. darating sa inyong buhay. Ngayon kung ayaw niyo makinig, bahala kayo kay karma. Manakot pa, no? Samantala, muling humarap sa National Bureau of Investigation NBI ang 18 nagpakilalang dating Marines sa security aides ni resigned Congressman Saldico at abogado nilang si Attorney Levi Baligod. Ito po'y matapos muli silang ipasubpenan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pinabulaanan ni Baligod na hindi raw pumayag ang mga dating sundalo na usisain ng Bureau ang kanilang affidavit
At hindi rin daw totoo na tanging background checking lamang ang nangyari noong March 12. Subalit kahit kinuwestiyon ni Baligod ang limitasyon ng subpena ng NBI, pumayag si Baligod na makausap isa-isa ang mga dating Marines. Aminado naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Gibo Chodoro na walang kapasidad o kakayahan ng Pilipinas na magpadala ng asset sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng panawagan ni US President Donald Trump sa mga bansang nakadepende doon para sa kanilang supply ng langis na magpadala ng mga warship o barkong pandigma para mag-escort ng mga oil tanker na hindi na makadaan dahil sa pagharang ng Iran. Pero sa ambush interview, sinabi ng kalihim na prioridad ng Pilipinas sa sumporta sa mga hakbang at panawagang magpapahupa ng tensyon sa gitna ng silangan. Liban sa epekto sa ekonomiya dulot ng oil crisis, pangunahing aalalahanin din ng gobyerno ang kaligtasan ng mga OFW na maaaring magdamay sa walang habas na missile attack ng Iran. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho natin mga report, distribusyon ng ayuda sa POV drivers sa mga probinsya. Target daw po ng DSWD pagkatapos ng Holy Week. Ibalita mo ngayon, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, target ng pamahalaan na tapusin ngayong linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa panayam kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinabi nitong sa susunod na linggo ay sisimula naman ang payout para sa jeepney at PNVS drivers. Tiwala si Gatchalian na sa loob ng 2 linggo bago mag-Holy Week ay matatapos na lahat ng sektor na natira pati mga service delivery. Kaya pagkatapos anya ng mahal na araw ay lalarga na ang pamamahagi sa mga probinsya naman sa buong bansa. Ayon sa kalihim, ang 5,000 pisong cash assistance ay mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Layo nitong maibsa ng epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Publiko dapat makinabang sa pagbawas at pagsuspende ng excise tax sa produktong petrolyo at hindi lang ang mga oil importers, ayon sa isang senador. Sino senador yan? RX number 28, Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Romel, Ray, pinatitiyak ni Senador Amy Marcos na mararamdaman ng publiko kapag pinawasan o suspindihin ang excise tax sa presyo ng langis kapag naaprubahan na ang panukalang batas para sa emergency power ng Pangulo. Ito ay dahil sa pangamba na ang mga malalaking negosyante, partikular ng mga oil companies, ang makinabang sa bawas excise tax at hindi naman ito aabot sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil ang mga kumpanya ng langis ang nag-aangkat ng petrolyo at sila ang nagbabayad ng excise tax, kaya sila ang direktang makikinabang dito. Nasa kanilang kamay kung paano ito ipapasa sa publiko upang maramdaman kapag tinapyas o suspindihin ang excise tax. Sa kabila nito itiniyak ni Senador Amy Marcos ang kanyang pagboto pabor sa panukala. Ang kailangan lang ay matiyak na hindi lang ang mga importers ng langis ang makikinabang, kundi kasama dapat ang publiko. Kailangan din matiyak na ang kita ng gobyerno na mawawala mula sa suspension ng excise tax na tinatayang nasa 260 billion pesos ay mahanapan ng kapalit upang may magamit na pang-ayuda. Narito si Senador Amy Marcos. Medyo kinakabahan ako dito sa excise tax kahit boboto tayo dyan. Ang problema talaga, kinakailangan na very calibrated yung response. Siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Baka naman manatili pa rin sa 100 halos, 110 pa papalo this week. So, yun ang kinatatakutan natin. Wala nang ang pera ang kabanbayan para ibigay yung ayuda, pagkatapos hindi pa babagsak ang presyo ng petrol products. Si Senador Amy Marcos. Ito si RH28 Raymond Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat lakay Raymond. Samantala, yun daw pong preliminary hearing na impeachment proceedings laban kay VP Sara. Sisimulan na raw bukas ng House Committee on Justice. Report mula kay RH12 Milky Nigunan. Milky.
Rhea Tromel, susimulan bukas ng House Justice Committee ang pagtalakay sa mga preliminary matters bago umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa pagpapasyahan kung magpapatuloy ang hearing ng komite kahit naka-congressional recess. Ang kay Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng komite. Nakabuting simulan ang mga paunang hakbang lalo't may 3 araw pa naman ang mga complainant na magsumite ng sagot o reply. Batay sa House Rules, sa alamin ng komite ang sufficiency of grounds. Sa sandaling makompleto na lahat ang pleadings bago simulan ang full hearing. Samantala, nagsumite sa komite ng manifestation of waiver to file a reply ang complainant sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang Sabella et al. O grupo ng mga pari, madre at abogado, ang nagsampa ng ikatlong reklamo na deklaradong sufficient in form and substance. Ang kay Attorney Amando Ligutan, legal counsel ng complainants, ang manifestation ay opisyal na inihain sa pamagitan ng electronic filing kaninang 11:02 ng umaga. Nasa manifestation na hindi na sila maghahain pa ng reply sa tinawag na lang non-answer ng respondent. Bago si bigo umano si VP Sara sa pamagitan ng kanyang consolidated verified answer ad cautelam na itinanggi ang mga alegasyon. Ako si Neil Criguna, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating BBM Secretary Pangandaman, personal umanong tinanggap ang flood control kickbacks mula sa grupo ng ex-Marines. Ayon yan kay Attorney Baligod. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Giselle. Ako, Giselle, may problema. Ayos ang signal, please. Sige, one more time. Giselle. Ay, nako. Standby lang, Miss Giselle, babalikan ka namin, promise. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinadadagdagan daw po ang tulong sa mga lugar na dinarausan ng military exercise. Ating alamin po ang detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang paghatid ng karagdagang tulong sa mga lugar na pinagdarausan ng mga military drills ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Defense Secretary Guido Teodoro, direktibo ng Commander-in-Chief na iwan sa mas mahusay na estado ang bawat bayang nag-host ng mga pag-asanay ng mga sundalo, unilateral man o kasama ang mga kalyado. Ginawa ni Teodoro payag kasabay ng paghatid na agricultural supply sa higit 1,000 magsasaka at residente ng Lawak, Pangasinan kaninang umaga. Dito nagsagawa ang AFP kamakailan ng highway landing exercise kasamang tropa ng mga Amerikano. Bagay na personal ding sinaksihan ng kalihim. Sa ambush interview, sinabi ni Teodoro na minamadali ng gobyerno ang asiste sa mga magbubukid lalo't inaasang magmamahalang gamit nilang abono o fertilizer dulot ng bakbakan sa gitnang silangan. Pero maliban sa agri-supplies, sinamahan na rin ng tulong medikal itong operasyon kanina wala sa AFP Northern Luzon Command o NOLCOM. Samantala, patuloy na nakabantay ang DND AFP sa tensyon sa gitnang silangan. Pagkamat aminadong walang kapabilidad ang Pilipinas sa magpadala ng escort para sa mga produktong langis sa Strait of Hormuz. Kaisama ng bansa sa panawagang paupain ang sigalot sa Gulf region. Pangunay alalahanin ng pamahalaan ani Teodoro ang kalagayan ng overseas Filipino workers habang tinawag niyang leksyon o aral ang paghahambas supply chain ng AFP at reserbang langis para na rin sa military operations at military facilities. Ako si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle. Na kay Romel mismong si dating Budget Secretary Amena Pangandaman ang tumanggap umano ng isang maletang pera mula sa nagpakilalang dating sundalo at security aid ni resigned Congressman Saldico ng Ako Bicol. Ito ang sinabi ni Atty. Levy Baligod sa kanyang pagbalik dito sa National Bureau of Investigation kasama yung 18 na nagpakilalang dating Marine. Ayon sa abogado, nangyari yung delivery kay Pangandaman sa basement 3 ng Horizon Homes. Nang tanungin kung may mga ebidensya laban sa dating kalihim, tumango lamang si Baligod. Pero aminado siya na hindi lahat ng inaakusahang politiko direkta o personal na tinanggap yung mga kickback mula sa flood control. Pakinggan natin.
yung iba. Pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Siya mismo ang tumanggap. So, hindi totoo yung hindi direkta. Hininga na ng DZRH News ng pahayag si Pangandaman kaugnay ng aligasyon, pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin siyang tugon. Kasalukuyan pa namang sumasalang sa pagtatanong ng NBI yung 18 na napakilalang dating sundalo na ayon kay Atty. Baligod, 4 pa lamang yung na sumailalim pagtatanong. Ito Gisrico po DZRH sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala, fully digital apostille para sa PSA certificates, e-certificates at CHED, ECAVs, or Electronic Certification, Authentication, and Verification. Abay, ito raw po'y opisyal na inilunsad ng Department of Foreign Affairs. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, formal na inilunsad ng Department of Foreign Affairs, so DFA, ang fully digital apostille para sa Philippine Statistics Authority Electronic Certificates o PSA e-certificates at Commission on Higher Education Electronic Certification, Authentication, and Verification o CHED ECAVs documents na kinukonsidera ng kagawaran na isang milestone sa digital transformation ng Pilipinas at sa patuloy na pagtalima ng bansa sa international standards pagdating sa document authentication. Sa kanyang talumpati, sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, mahalaga ang naturang paglunsad dahil pinapakita rito ang commitment ng kagawaran na modernisahin ang serbisyong publiko kasabay ng pagpapatatag sa international engagement ng bansa. Dagdag ni Lazaro, sa pamagitan ng fully digital apostille, maaari nang ma-access ng mga Pilipino ang mabilis, maaasahan at ligtas na document authentication saan man silang bahagi ng mundo naroroon. Taong 2018 nang sumang-ayon ng Pilipinas sa Apostille Convention kung saan layunin nito na pasimplihin ang mga pag-authenticate o patotohanan ang mga pampublikong dokumento na gagamitin sa abroad. Ayon sa DFA, sa pamagitan ng bagong lunsad na fully digital platform, maaari nang kumuha ng apostilles para sa PSA e-certificates at CHED ECAVs online ang ating mga kababayan kung saan hindi na kinakailangan ng physical na pagsumite ng mga dokumento. Pinabibilis rin ang processing time at makaaasa ang publiko sa ligtas na government-to-government transmission upang maging ligtas, traceable at globally recognized ang naturang mga dokumento. Sa kasalukuyan ay ikipag-ugnayan na rin ng DFA sa iba pang mga document issuing government agencies para sa posibleng integrasyon ng mga ito sa e-apostille system na siyang makakatulong sa pagpapalawak ng digital authentication services ng mga ito. Ayon sa DFA, maaaring ma-access ang naturang serbisyo sa DFA e-apostille portal sa apostille.gov.ph at para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring i-access ang PSA helpline.ph para sa civil registry documents o sa CHED One Touch portal sa ECAV o that's ecav.ched.gov.ph para naman sa mga academic records. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At operasyon ng LRP-1 suspendido simula sa April 2, Huwebes Santo hanggang sa April 5. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche! Romel, Lakay-Ray, opisyal na inanunsyo ng pribadong operator ng Light Rail Management Corporation ang pansamantalang suspensyon ng operasyon ng LRT-1 sa Huwebes Santo, April 2 hanggang Easter Sunday, April 5 ngayong taon. Ayon sa LRMC, ang 4 na araw na pagsasara ay tinalaga para sa Holy Week maintenance activities ng kumpanya, kabilang ang rigorous checks at essential system upgrades sa kabuang linya. Bago ang temporary suspension, ang LRT-1 ay magpapatupad pa rin ng normal operating hours ng March 30, Holy Monday hanggang April 1, Holy Wednesday. Ayon pa sa LRMC, ang mga unang biyahe ay aalis ng sabay-sabay mula sa Dr. A. Santos Avenue o sa may Dr. Santos Station sa Parañaque at Fernando Po Jr. Station, vice versa ang alas 4:30 ng umaga.
Ang last train ay nakatakdang umalis sa Dr. A. Santos Station ng 10:30 p.m. hanggang ang huling biyahe mula sa Fernando Po Jr. Station ay aalis ng 10:45 ng gabi. Dagdag pa ng LRT1 Management, magpapatuloy ang regular na LRT1 operation sa araw ng Lunes, April 6, 2026. Dahil dito, pinapayuhan ng LRMC ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe ng maaga at ayos ang isang ligtas at makabuluhan Semana Santa. Arisa 27, ika ka sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Samantala naman, 10 criminology students daw po ng University of Caloocan. Aba, kasama raw po sa nakapasa sa 2026 Criminology Licensure Examination. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Ano ba yung mga ito? Magiging pulis ba, Edwin? Abala kayo rin, hihira lang daw yung ganito mga taon ang University of Caloocan ay napabilang sa pumasa sa tatlong college of university. Yung sa 75 na pumasa ay yung 2026 sa Criminology Licensure Examination na may 82.42% overall pass rate. Nakatutin ng UCC ang isang 86.90% para doon sa mga first time na kumuha ng mas mataas din na sa national average na 66%. Rin-remember ang malapitan ng mga bagong registered na community kung saan ay hindi kaya pa silang gamitin ang kanilang kaalaman para makapagpapag sa napapabuti. Ang mapabuti ang kaligtasan ng publiko lalo na dito sa Caloocan. Sinabi ng alcalde na sa bawat achievement ng mga estudyante ng UCT ay dala-dala nila at pangalan ng buong lungsod ng Caloocan ay pinagmamalaki sila dahil sa tiwala sa kanilang pinakita. Thank you, Edwin. Rapido, hataw, balitan. Standby yung mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras, alas 2:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang jeng. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong